Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, kumpirmado si Marcoleta, kapapasok ng good news. Sa wakas, member na sa PDP laban delikado, Kongreso. Yan mga kababayan, yan po ang ating haalamin at bibigyan ng komento mula po rito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. Yan. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, eto may i-share lang po ako sa inyo. Nako, ito si Senator Ressa Hontiveros may ginawa na talagang ikagagalit ng mga DDS mga kababayan. Pero teka lang, bumuelta rin ng isang netizen at bineltahan si Senator Ressa Hontiveros mga karibin natin. Yan po no. At eto pa, malalaman po natin na kaya pala tahimik itong si Congresswoman Kimbo dito sa flood control project. Nako, malaki pala ang budget ng Marikina, no? Pero patuloy pa rin na binabaha ang Marikina, no? Yan mga kababayan, ilalatag po yan sa atin mamaya, kung magkano ba talaga ang nakukuha ni Representative Stella Kimbo dyan sa flood control project na kung saan tahimik po sila. 1 bilyong pesos mahigit ang ginagastos araw-araw, pero tahimik po sila mga kababayan, no? At eto ang last na pag-uusapan po natin ay patungkol po dito. Siguro ko kailangan ma-lifestyle check itong mga congressman na ito. Pakinggan po natin mamaya si PRRD mga kababayan, no? Eto na nga, unahin na natin to. Etong video ni Ressa Hontiveros, Senator Ressa Hontiveros. Eto, pakinggan po natin or panoorin po natin mga kababayan. Ayan o, ayan picture po. Nako. Yun, pinunit po yung picture. Ito, ibinigay naman po ito, ibibigay ito eh. Nako. Yan o, nagpalakpakan. So yan mga kababayan, nakita nyo po, pinunit po ng pira-piraso yung picture ni Vice President Sara Duterte, ni Senator Ressa Hontiveros. Malaki talaga ang galit, no, ni Senator Ressa Hontiveros dito kay Vice President Sara Duterte. Dapat siguro dito kay Senator Ressa Hontiveros ay persona non grata dyan sa Davao City, or hindi lang dyan sa Davao, pati na sa buong Mindanao. Di ba? Baka kahit na nga siguro sa buong Pilipinas, okay lang. Di ba? Tingnan nyo, walang respeto sa bagay. Oposisyon to eh. Pero ang binibira si Vice President, hindi po yung administrasyon. Grabe po, no? Pero ito po yung ano masasabi nyo dyan sa ugaling yan ni Senator Ressa Hontiveros? Okay na ba yan sa inyo? Okay na ay nako. Ito, belta po ng isang netizen. Ito naman. Benelta, ni-resback si BP Sara. Ito po ang resback, So yan mga kababayan, pinunit po, gamit po ang paa. Hindi na siguro nakatais itong netizen na ito at gumanti na kay Senator Ressa Hontiveros. Pero ingat ka lang, Choy, sino ka ba? Ingat ka lang kasi baka beltahan ka ni Senator Ressa Hontiveros at mapersona non grata ka rin dito sa Pilipinas. Ako, yari ka. Well, anyway mga kababayan, yan po Sabi nga kung ano ang iyong gawin sa iyong kapwa, malamang na malamang ay babalik po.
ito sa iyo, di ba? Yan na nga po, Senator Res Ontiveros. Anong masasabi nyo dyan? At eto na mga kababayan, yung kay Kimbo, nako, budget ni Representative Estela Kimbo dyan sa flood control project na napakatahimik po nila. Eto po, pakinggan po natin, no? Pero pag Marikina daw. Hoy, Stella. Stella. Hi, Stella! Ayan o, 41 million, Marikina. Marikina's 35 million, 41 million, 46 million. Diba? Eto pa, 46 million again. 46! Ang yaman ng Marikina. Yan po. Ayan, 56 million. Ang na. Drainage pa lang ng Marikina, Hane. Wala pa yung So yan mga kababayan, drainage lang po yan ng Marikina. Yung ilang milyon na bang nabigkas mga kababayan. Ito, hindi pa pala tapos. Pakinggan pa natin, meron pa to. nasa baba Ito pa, Marikina, 92 million, 93 million, 93 million again. 93 million, 93 million. Isa pa sa baba. Ito pa, 83 million. And the winner is Estela Kimbo. So yan mga kababayan, yan po ang budget, no, ni Representative Estela Kimbo sa flood control projects. Naku, napakalaki pala, kaya tahimik itong si Estela. At marami nang nabili. Di ba? Ipinapakita marami nang nabili. Na mga mamahaling sasakyan. Gamit pala. May sasakyan rin, di ba? Ipinakita. Diyan pala napupunta ang flood control. Kaya naman pala, binabaha ang Marikina, pero sa Estela hindi po. Kasi nandun ang budget sa kanya Anong masasabi nyo dyan mga kababayan? No, eto, pakinggan po natin si napakalaki, no? May iba-ibang halos yata kalahating bilyon. Diba? Kung susumahin mo lahat. Eto mga kababayan, pakinggan po natin si PRRD. Kung bakit ganito ang nangyayari, kung bakit ganito. Yung style ni Estela Kimbo, pati ni Abante mga kababayan, ito po yung sinasabi ni PRRD mga kababayan. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko, paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatama raw, paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Mga wala kayong prinsipyo, mga So yan mga kababayan, mga walang prinsipyo. Aba, talaga naman. Baka nga talaga mga kababayan, kasi biruin mo yung budget pa lang sa flood control project. Kaya pala tahimik ang mga ito. At ilan lang yung bumabati ko sa flood control project na yan. No? Ang narinig ko lang na nagsalita about dyan sa flood control projects mga kababayan si Congressman Marcoleta at si Senator Joel Villanueva. Diba? Talagang binabati ko sila. Nasaan na ang pera? Bilyon-bilyon ang ginagastos araw-araw pero wala tayong nakikita. Nako. Si Senator Ay Marcos rin doon sa investigasyon. Abay, nanggigil. Pero wala tayong magagawa mga kababayan. Sila ang nasa katungkulan. Diba? Anong masasabi nyo dyan? I-comment na lang po mga karibin natin. At eto na nga. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Tatlong senatoriable pinangalanan na at inendorso na para sa 2025 midterm election. Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nakipag-alyansa sa tatlong partido ng bansa at taong bayan na nanawagan na sana'y tumakbo at sumanib ang sagip party list na si Rodante Marcoleta sa O nga no mga kababayan, sana po sumanib or makipag sanib pwersa, no?
maki-coalition itong si Congressman Marcoleta. Pero mga kababayan, kahit para sa akin, for example, kahit maging independent lang na senador, tumakbong senador itong si Congressman Marcoleta, nako, ina-number 1 ko pa rin yan mga kababayan, kasi yung mga ginawa niya ngayon dito sa kay Vice President Sara Duterte, diba? Yung mga ginagawa niya para sa bayan. Isipin mo, siya lang mag-isang kongresista ang gustong mapababa ang presyo ng kuryente at tubig dito sa Pilipinas. Diba? Siya lang ang nagsusulong niyan mga kababayan. No? At siya lang din ang naging consistent na nakita po natin from past administration, yung ginawa niya sa ABS-CBN, no? Hanggang ngayon, nakikita pa rin natin yung prinsipyong para sa tao. Kung ano yung tama, dun po siya. Unlike yung iba, nagbago, no? Nagbago po sila. Itong dati bilib tayo dito kay Congressman Dan Fernandez, di ba? Grabe ito nung sa ABS-CBN din, yung tirada nito, di ba? Pero bakit ngayon nagbago? Sabi nga mga taga Cebu, no, mga Cebuano, no, kasi tinapik po natin yung kay Governor Gwen Garcia, di ba? Sabi po nila, number 1 po na pinag-aanuhan nila ng criteria kung baga para iboto ka ng mga Cebuano ay yung loyalty mo, no? At saka consistency. Yan, mga kababayan. Yan po ang hinahanap ng taong bayan. Loyalty at consistency sa mga ginagawa. Hindi yung medyo balimbing ka, di ba? Kung sino yung malakas, doon ka. Hindi mo alam. Hihina rin yan Dapat kahit mahina kayo, basta't alam mong nasa tama. Di ba? Tulad ng ginagawa ni Congressman Marcoleta, mula noon hanggang ngayon, humina man, nandyan pa rin. Nasa tama pa rin po. Palakpakan po natin. Partido ni dating Pangulong Duterte sa PDP Laban at nanawagan na sana'y tumakbo bilang senator para sa 2025 midterm election. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, kumpirmado na nakipag-alyansa na ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa 3 pang partido ng bansa. Ito ay ang Partido para sa Demokratikong Reforma o Partido Reforma ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez, ang Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belheca at ang Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee o MRRDNACC. Ang paglagda sa kasunduan ng 4 na partido ay isinagawa noong Biyernes kasabay ng Philippine National Assembly sa De Leonor Inland Resort sa lungsod po ng Davao. Tinatayang nasa mahigit 1,200 opisyal at membro ng PDP mula. Pero mga kababayan, kung ikukumpara mo yung coalition ng nila PRRD, no, napaka loyal po, no, yung loyalty parang diyan pa rin kasi yung mga namumuno pala sa ibang party, no, partido, mga tauhan rin ni mga tauhan rin dati ni dating Pangulong Duterte. Kumbaga yung loyalty, di ba? Nandiyan na yung trust, build na po, no? Talagang hubog na po sa kanila yung pagtitiwala sa isa't isa. Unlike dito sa coalition po, no, ng administrasyon, parang mga mangga ito di ba? Itong coalition ng administrasyon sa iba't ibang partido, yung mga ibang partido parang nagagamitan lang sila dito sa partido na nila PRRD, di ba? Talagang sila rin ba, walang nakapasok na iba, di ba? Parang solid na ito na talaga para hindi tayo mapasukan ng mga mangga, di ba? Eto na. Kaysa po dito sa sa coalition ng administrasyon,
iba-iba, di ba? Parang nagtalunan na sa ibang bakod, di ba? Wala eh. Wala tayong nakikitang trust. Kumbaga, wala pang trust na bibuild. Kasi mga bagong ano ito eh. Di ba? Mga bagong nagsasanib pwersa. Ano masasabi nyo dyan mga kabayan? Doon sila, marami rin sila eh. Mga mayayaman din. Di ba? Mapera rin yung iba. Mula sa buong bansa ang dumalo sa naturang National Assembly. Kasabay rin ito ay inendorso ng PDP ang 3 senatoriable para sa 2025 midterm election na sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo at Philip Salvador. Samantala, ipapakita at ipagpatuloy naman ng de-electionist senators ng Partido Demokratiko Pilipino ang tatak na serbisyo partido kung lulusot sila sa 2025 midterm election. Ito po ang inihayag na Senator Bato de la Rosa sa National Assembly ng PDP sa Davao City noong ika-20 ng Setyembre. Saan po nito ang kanilang ipagpatuloy ang serbisyo para sa mga Pilipino sa gitna ng kinakaharap nilang political persecution. Ipapakita rin nila na sila'y tatakbo at magiging politiko para magserbisyo, gumawa ng maayos at hindi manira sa kapwa. Hinikayat rin ito ng kanyang mga kapartido na ipakita ang tamang pagserbisyo at huwag pumunta sa gutter politics. Siniyak naman ni Senator Christopher Bongo ang kanyang commitment sa public service kasabay ng pagtanggap sa endorsement ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP Laban para sa 2025 senatorial midterm election. Sa idinaos na National Assembly ng partido sa Davao City noong Biyernes, si Go kasama sina Senator Bato de la Rosa at veteran actor na si Philip Salvador ay opisyal ng inominate upang tumakbo sa nalalapit na senatorial election. So yan mga kabayan, 3 na nga sa kanila ang kumpirmadong tatakbo yan sa 2025 midterm election. Si Senator Bongo, Senator Bato at si Philip Salvador. Yan, may artista po mga kabayan. Ganun pa man, no, matagal na po natin sinasabi na ako personally ayaw ko po talaga sa artista na maging ano, pero sa inyo, nasa inyo na po yan mga kabayan, no? Total, dito naman sa PDP laban. Lahat naman ay nagbabago mga kabayan, no? Pero tingnan pa rin natin, kasi mga kabayan, instead na artista, pwede rin naman tayong pumili ng ilan, di ba? Wag lang siguro artista. Pero kayo lang, kung hindi kayo nagsasawa na suportahan pa rin ng mga artista, eh go na yan. Pero mga kabayan, di ba? At saka sana makipag sanib pwersa dito sa kanila si Congressman Marcoleta. No? Congressman Marcoleta, sige na. Yan. Makipag ano ka na. Sanib na. Sa PDP. Or di ka. Basta ako mga kabayan, kahit hindi yan basta tumakbo lang sa Senado. Tumakbo lang na senador. Okay na yan. Kahit hindi na pumunta dito kaila PRRD. Eh ang problema natin ngayon, 'di ba? Hindi natin alam kung tatakbo nga si Congressman Marcoleta, 'di ba? Bilang senador. Wala rin tayong magagawa kahit sabihin natin sige na makipag-sanib pwersa ka na dito sa PDP. Kung hindi naman tatakbo, wala rin tayong magagawa. Kung tumakbo naman na kahit hindi dito sa PDP ay suportahan pa rin po natin si Congressman Marcoleta mga kababayan. 'Di ba? Ayos 'yan eh. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment na po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong mga opinion patungkol po dito. Right? Sana nga po masibak na itong mga hinayutak na gumagamit lang sa kaban ng bayan. No? Comment na po. Maraming salamat. Like and share mga kababayan. Subscribe.